committee and Mr. Chair. Kahapon po, doon pa lang sa ayuda, meron naman po kaming nakuha sama ng loob. Pinapila po maghapon, mainit, gutom, walang tubig, walang maupuan. Meron naman isang tent para doon sa mga senior siguro. Sila na din po nagsabi, 21% lang ang nakatanggap doon sa total na sinubmit. Sa members po namin, sa kabuuan, 8% lang ang nakakuha. Meron pang mga ruta, doon sa ruta namin, 60 na drivers po ang sinubmit namin pero kahit isa wala pong nakatanggap o wala doon sa listahan. Sir, sa jeep kayo, no? Sa jeepney po at UV Express. Kasama Pati po, UV Express. TNBS po. Okay. Isa po. Ang Manibela, matagal na hong grupo kayo. Tama Matagal na po. Yung mga tinatawag na listahan, meron po ba ang mga ahensya ng listahan ng inyong mga miyembro? Ang binibigay po namin na listahan dati, ang nagbabase po ang LTFRB per plate number. So doon po nagbabase kung ilan yung bilang ng sasakyan na meron kami na naka-enroll o active sa LTFRB. So yun po dapat yung nabibigyan. Pero this time, ang pinasubmit po sa amin yung pangalan po ng driver. So nag-comply naman kami. Mas maganda ho yun, di ba? Kasi per plate, sometimes dalawa yung driver po dyan o tatlo, di ba? Tama po kayo. So kung yung per name, mas maganda po yun, di ba? Tama po kayo. Okay. So ang nangyari po, wala kaming nakuhang ayuda. Kung meron man, iilan lang. So matagal na naming sinasuggest po sa kanila na fleet card ang ibigay ninyo sa amin. Mas madali siyang gamitin. Hindi na ho kami pipila doon sa mga ayuda na to na lahat madidisrupt yung services natin sa mga mananakay. Yung araw na namamasada kayo, nawawala rin. Maghapon din ho kaming nakapila. So kaltas na po kaagad yun. Kung kikita ho sana kami today ng 1,500 pesos na paghahatian po ng driver at operator, nawala din po yun. So magkano na lang ho ang natira doon sa 5,000 pesos? Hindi po ba? Kaya ho, matagal na naming sinasabi, bakit ayaw po gawin ng Land Bank, ng LTFRB, yung ganitong sistema para kahit ilan at sino man yung sumampa doon sa sasakyan, kahit anong klaseng sasakyan, basta intended yung fleet card doon sa plate number na yon, mapapakinabangan. At para siyang coupon na automatic may discount po kada karga po namin. Hindi na, mas malaki po yung madi-discount at pakinabang po nito sa amin at hindi nag-aaway na pumipila. Bakit kami wala? Nag-submit naman kami ng listahan. On a daily basis, ngayon po, 1,500 to 1,600. Ang nawawala po sa amin, 100 to 120% ang itinaas ng krudo. So dati, kung nagkukonsume kami sa average na 30 liters per day na 53 to 55 pesos, ang kinukonsumo po namin ay 1,200 to 1,400, mahigit 3,000 na po ngayon. Yun ang nawawalang kita at ang tanong po namin, kanino at saan po namin ito babawiin itong mga losses na ito? Dalawa lang naman po yan Sir Mar. Either magtaas ng fare or may suporta sa inyo. Now, ayaw nilang, siyempre yung pagtaas ng fare, marami pong matatamaan. Now, kung ayaw gawin yan ng gobyerno, dapat may suporta po sa inyo. No? Napakasimple, di ba? So, una kong tanong, I know I've run out of time. Nung COVID ho, di ba may fleet card naman nung panahon ng COVID? Tawid pasada card po yung ibinibigay sa amin. Iba ba pero yun? nawi-withdraw po siya. So dapat, kung operator ang nakakuha, hindi po mabibigyan yung driver. Tama rin naman po na driver yung binigyan nila ngayon. Pero yung implementation, hindi ko nakikita na efficient siya. Okay, Kasi kumbaga Sir Mar, ang sinasabi ninyo, pinapapila pa, yung mga driver buong araw, sayang yung oras natin na magnegosyo, magtrabaho, ba't di na lang natin i-automate, no? Yan ang sinasabi po ninyo. tama po kayo. Yung sistema pong ginagamit nila ngayon, wala po kaming pinagkaiba doon sa nanlilimos na kailangan ibaba muna yung bintana bago kami bigyan ng limos. Ganun po ang nangyayari sa amin. Ganun kabigat. Kami yung direktang pumasan ng bigat. Meron na po ba rito sa session hall na to na kayang pasanin yung losses na 1,500 pesos Per a day? 45 to 50,000 pesos on a monthly basis. Meron po ba rito na pwedeng magsakripisyo sa atin noon? Wala. Mamang tsuper lang po ang nakakapagsakripisyo niyan. Okay. Sir Mar, tatanungin ko lang ang DSWD.
ito pong, alam naman ho natin, no, na pag-uusapan natin ang transport workers, sila ang pinakaunang natatamaan dito. Agricultural workers, MSMEs, susunod-sunod po yan, no? Pero sila po yung pinakauna. Ito pong request nila ay sana mas efficient, mas diretso, no? Yung tulong. Iba pang usapan yung kung magkano. Kasi yung binibigay natin, hindi rin naman yan nagmamatch dun sa losses nila. Di ba? Mas maliit yan sa kanilang nawalang income. But I just want to ask this question as my final question. Yung sinasabi po nila, kasi sa palagi ko po, hindi naman to one time eh. Ang expectation natin, this will last 3 to 6 months or more. Kahit matigil yung gera tomorrow, bukas, yung taas ng presyo, nandyan pa rin yan ng ilang buwan eh. So kailangan natin silang matulungan. Ito pong pag-automate or pagkaroon ng fleet card, pwede po ba itong gawin para hindi na po sila kailangan pumila para sa ayuda, mabibigay po yung tulong. At the same time, kung magkano yung nabibigay, na ma-manage nyo rin po. Is that in the plans of DSWD? Your Honor, gusto lang po namin sanang malaman kung ano yung tinutukoy niyang ayuda. Kasi as you know, dalawa po kami nagbigay ng ayuda. Kami po sa DSWD, cash relief assistance po ang binigay namin. At diretso po yun sa mga drivers. Cash or cash. diretso sa GCash? Or Cash po. Cash talaga, okay. At base naman po sa mga news reports, napakabilis. Sobrang bilis nga po kasi pupunta ka doon kung ikaw ay na-vet na yung listahan mo. Hindi po dapat pumupunta yung wala sa listahan. Okay? So, kaya po dapat malinaw. Sa amin po, hindi po totoo yung 21% na accomplishment. So sa amin po, pag malinis yung listahan, dumating yung mga kasama natin driver, babayaran po sila. At yan naman po ay matter of judicial notice. Sige, papaklaro natin kay Mar, no? Ito po bang release ng pondo ay mula sa DSWD, DOTR, LGU? Sino po ba yung nagbigay po ng tulong po sa inyo? Mr. Chair, nakakatawa po. No? Magkatabi pa po sila eh. Ang DOTR at ang DSWD, hindi po ba sila nag-uusap kung yung ibibigay po sa amin eh, kung saan po ba ito galing? Hiningan po kami ng listahan ng LTFRB. Isinabmit po namin yung mga master list po namin. Yung pala, ibibigay din po pala sa LGU. Doble ang ginawa po nilang pahirap sa amin. Kailangan namin ng ORCR, pipicturean kami, kasama yung jeepney namin, hawak namin yung driver's license, kasama yung prangkisa, kasama pa po kung saan presinto kami bumoboto. Mr. Chair, totoo po yan at may mga ebidensya po kami. Kung saan po kukunin, hindi po dapat kami yung tinatanong. Hindi po ba? Kayo yung nakakaalam kasi kayo yung magbibigay. Tama po Okay, ba? Mr.